Sa kagubatan ng Sarangani, naninirahan ang maliliit na nilalang na kung tawagin sa kanilang lugar ay mal. Pero tila iba ang kapalaran ng dalawang mal na ito na parang nahuli sa patibong. Naabutan naming payapa nagpapahinga isang mal o mas kilala sa tawag na tarsier, habang ang kasama nito kapansin-pansin ang sugat sa kanyang mukha. Ang dalawang tarsier na ito, hindi namin naabutang nakabitin sa mga puno, kundi nakasabit sa maliit na kulungan na gawa sa alambre. Kwento ng residente na si Tatay Lumanta. Habang nangangaso siya sa kagubatan, nakita raw niya na hinahabol ng aso ang dalawang kawawang mal. Bakit po kayo merong dalawang mal dito? Nakita ko, sir, ga-aw-aw yung aso, sir. Pagka tumatahol, balikan ko, nakita ko mal talaga. Nasa itaas sila, hindi nakuha sa aso, mataas man sila. Hindi namin yan sinadya, sir, nga kung ikulong namin. Kasi yung mal, alam ko sa DNR, bawal yan. Sa pangalawang araw na nasa pangangalaga ni Tatay Lumanta ang dalawang tarsier, hindi raw niya sinaktan ang mga ito. Yung isa doon, nakita ko po, may sugat sa ilong. May nasugat sa ilong, sir. Yung alambre na ano namin sa kulong. Gusto niya maglabas, bangga talaga dito. Malapit na kaanak ng unggoy ang mga tarsier. Alam nyo ba na mayroon itong espesyal na katangian? Kaya nitong iikot ng 180 degrees ang kanilang ulo. Kaya naman ang ilan, ginagawa mo itong alaga kahit ipinagbabawal sa batas. Ang resulta, malapit ng manganib o near-threatened ang kanilang bilang. Isa sila sa mga pinaka-unique na primate sa mundo. Nag-evolve sila para magkaroon ng parang kakaibang habit na sanay silang tumalon-talon sa mga gubat. Kinukulong natin sila. Nilalabag natin yung RA 9147 na batas, which is yung Wildlife Resources Conservation and Protection Act ng Pilipinas. So depende sa kung anong uri ng hayop yung kukunin nyo, huhulihin nyo o papatayin nyo, may iba't ibang kaparusahan para doon. Ang tarsier ay endemic species na matatagpuan lamang sa Bohol, Samar, Leyte at Mindanao. Ang dalawang mal na tinulungan ni Tatay Lumanta, tinawag niya sa kinaukulan. Agad kong sinuri ang mga ito. Kailangan namin kuhanin natin ito eh. 2 days na sila dito eh. Bago lumubog ang araw, unti-unting minumulat ng tarsier na ito ang kanyang malalaking mga mata. Nocturnal o mas aktibo kasi ang mga ito sa gabi. At oras na para maghanap siya ng pagkain. Pero mukhang hindi niya ito magagawa dahil nakakulong siya kasama ang kanyang kaibigang tarsier na sugatan naman ang mukha. Para muling magampanan ng dalawang tarsier na ito ang kanilang papel sa kagubatan, gaya ng pagkain ng maliliit na insekto, kailangang tulungan namin na muling makabalik ito sa kanilang natural na tirahan. If I'm not mistaken, baka ito yung unang pagkakataon ko na makakapag-release ng mga tarsier back into the wild. Okay, huwag na natin patagalin eh. Stress na ito eh. Madaling ma-stress itong mga mal and they don't do well in captivity. So kung halimbawa may plano kayo mag-alaga ng mga ganito, it's not gonna succeed. They eat a variety of insects, hindi sila mabubuhay. And they need a lot of movement. Mailap at sensitibo ang mga tarsier. Kaya kung magtatagal sa kulungan ay posible itong mamatay. 5 minuto lang mula sa kabahayan ay nakahanap na kami ng lugar kung saan i-release ang dalawang tarsier. Ang sabi sa amin, dito lang i-release kasi wala naman talaga access tayo dito sa pababa. Kasi itong slope na to, ravine na, bangin. So, very dangerous. At saka, itong area na daw na yan, kadalasan nakikita na nila dito, nakahang yung mga mal.
Kasama natin sa pag-release yung DNR Senroglan. Katulong natin ngayon para sa pag-release itong mga tarsier na ito. Halika. Halika. Halika, baby. Nakakapit siya. Halika dito, halika dito. Ayan yung isa. Mas masigla yung isa eh. It's time to go. It's time to go. Ayan. Yun! Nice! Yun, dali-dali itong makyat sa puno. Sa wakas, malaya na ang tarsier na ito. Bago i-release sa wild ang isa pang tarsier, nilinisan ko muna ang sugat sa kanyang mukha. Okay, be. Halika dito. Labas ka na, oh. Sige na. Jump na ikaw. Ang cute mo. Look at that. Oy. Napaka-cute. Ang ganda ng mata. Yes, baby. Hindi naging madali ang pag-release sa pangalawang tarsier. Yan. Dito ka. Oh. Doon na. Come on, come on. Ayaw. Siguro na ano to, nako-confuse. Yes. Jump na, jump! Kita mo yung tenga niya gumagalaw, iba-ibang direksyon, no? Yes. Tinatansya niya ng mga lugar sa paligid. Ang dami ng food na naghihintay sa'yo. Mahigit 30 minuto na ang lumipas. Okay, yan. Nasabit ba yung paa mo? Nasabit? Sabit dyan? Ayun, nasabit naman atay. Yan na, yan. Ganda. Nice. Nice. Very good. Nice. Very nice. Ay. Ayun pala yun. Yeah. First time ko naka-encounter ng mal o tarsier na ganun kalapit. I think first time ko rin na mag-release ng tarsier. Yung isa, nung nirelease natin, immediately kumapit sa puno, umakyat, tapos naghanap na, umalis na agad. The other one, the female, they say, took a while. No? Tinignan nyo muna yung paligid. Stayed with us for maybe a good 30 minutes. For a while there, I thought baka hindi na siya lalayo o hindi na siya pupunta sa forest kasi parang baka may masama pakiramdam niya and all that. But she proved us wrong kasi nakita mo, nagtatalong pa siya dun, tumingin pa sa atin hanggang sa yun! Pumunta na siya dun sa gubat kung saan siya talaga nakatira. And hopefully, baka pagparami pa sila dito sa gubat. Sana ma-preserve pa nila yung remaining habitat ng mga tarsier at mga iba pang mga wildlife na naninirahan dito. Ang tunay na tulong sa hayop ay ang pagbabalik sa kalikasan. Yun! Kung saan sila malayang nabubuhay. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.